So ito nga mga kababayan, yung una nating pag-uusapan ay patungkol nga dito no sa itong confit daw, mga kababayan, yung confit daw ni ni Sarah. Oo, mga kababayan, yung confit daw ni Sarah ay ginagamit daw niya sa pag-imbestiga. Oo, ginagamit daw niya yung ngayon lang niya sinabi na ang kanya daw confidential fund ay ginagamit daw niya sa pag-imbestiga sa mga korupsyon daw. 'Di ba? Sa mga nagtatanong po kung saan daw po ginamit ni Inday itong confidential fund niya ay sa confidential sa ano daw pag-imbestiga, lalong-lalo na yung confi niya sa DepEd, hindi yung confi niya bilang BP, no? So ito po 'yun mga kababayan, iparinig ko po sa inyo, ha. Oo. So ito po, Sara Duterte reveals. Ayan, wait lang mga kababayan. Ni-reveal niya po. Ayan, bati mo naman ako, sir. Sino ba to? Si Judel. Judel Mi Farnacio. Mega love shoutout po. Actually mga kababayan, hindi po siya napiplay. Oo, napakahina po ng ating internet dito sa lugar. Uy, maraming salamat po sa super chat ni Chloe Jail. Ayan, mega love shoutout po Chloe ni Jail. At maraming salamat po. Good evening po dyan, ma'am. At maraming salamat sa yung super chat na 10 Hong Kong dollar super chat. So ngayon mga kababayan, gusto ko lang reaksyonan itong patungkol nga sa pag-reveal nga ni Sarah na ang kanya daw mga confidential fund sa DepEd ay ginamit daw niya sa pag-imbestiga dito sa mga korupsyon. Isa daw sa kanyang pag-imbestiga ay yung laptop daw sa DepEd na sangkot daw si Saldico. So ngayon mga kababayan, kung ang kanyang confidential fund, 'di ba, sa DepEd ay ginamit niya sa pag-imbestiga sa mga korupsyon sa DepEd, ay bakit walang nakukulong? Yun lang naman. Yun lang naman ang tanong ko. Ako wala naman akong problema, 'di ba? Ma'am G sa Lazaro, hello po. Salamat. 'Di ba? Wala naman akong problema kung ang kanyang confidential fund ay ginamit niya, confidential fund niya sa DepEd ay ginamit niya sa pag-imbestiga dito sa mga tawag dito sa korupsyon, walang problema. Ang problema doon ay ganito po 'yan. Magkano po ba? 'Di ba? Lukuhin niya, bakit ngayon lang siya nagsalita? Ginagago naman tayo ng punyetang 'yan. Kaya nga Mama Maribik Villanueva, 'yan pa ang problema diyan. Ngayon kung sinabi niya ay ginamit niya ang confidential fund niya para pag-imbestiga sa mga korupsyon, no? Ano yung 15 million na ginamit nila at ginawaan nila ng resibo ang Armed Forces of the Philippines na peking resibo at galing sa confidential funds ng DepEd? O ngayon, paki-explain, 'di ba? Ngayon, yun yung dapat ang i-explain niya. Bakit sila gumawa ng peking resibo sa Armed Forces of the Philippines or sa mga army na 15 million? So yun ba ay parte din ng pag-imbestiga or parte ng pagbubulsa? 'Di ba? Kasi ang 15 million na yon ay ginawa nilang resibo kasi ang nangyari kasi mga kababayan, 'di ba? Ang nangyari kasi doon ay meron kasing isang youth summit or youth training summit. Di ko alam kung anong tawag doon, conference summit ba yun or training, ang mga youth na ginastusan ng local government doon sa Armed Forces of the Philippines, sa Army, sa AFP. Ngayon mga kababayan, ay ang sabi sa investigasyon ni Congresswoman Jinky Luistro na, 'di ba, tumanggap ba daw ang AFP ng 15 million mula sa confidential fund ng DepEd? So ngayon ang sabi ng Armed Forces of the Philippines, lahat sila, wala daw silang natanggap. Ngunit ang ginawa daw po ay kumuha po ng certification ang Office of the DepEd ni Sara, Office of the Secretary sa DepEd,
kumuha ng resibo, gumawa ng resibo at nilagay nila doon 15 million binigay daw nila sa DepEd na confidential fund para daw gastusin sa mga nagtitraining ng mga youth. Ngayon ang tanong mga kababayan, ang tanong, anong sabi ng Armed Forces? Wala daw po silang natanggap. At yun daw po ay pineke. So ngayon mga kababayan, saan ka maniniwala? Doon sa sinabi niya na ang confidential fund ng DepEd ay ginamit niya sa pag-imbestiga sa mga korupsyon? 'Di ba? So paano naman yung peking resibo sa Armed Forces of the Philippines? Parte ba yun? Parte ba yun ng investigasyon? Parte ba yun? Bakit sila namimiki ng resibo? 'Di ba? Ngayon, kung sinabi niya ay ginamit niya sa investigasyon yung confidential fund ng DepEd, edi magpakita siya ng resibo kung magkano at saang ahensya niya nilagay para mag-investigate. 'Di ba? Kasi kung tutuusin, ang nirason kasi niya, ginamit niya ang confidential fund sa DepEd para imbestigahan itong mga laptop sa DepEd na sangkot si Saldico. Kaya daw niya nalaman na sangkot si Saldico kasi pinaimbestigahan daw niya sa pamamagitan ng confidential fund. Ngayon maglabas siya ng resibo na meron siyang pinaimbestiga sa confidential fund sa DepEd na nabisto niya si Saldico. Kasi sa pagkakaalam ko po dyan, ang nakabisto dyan sa tawag dito, yung mga laptop na hindi na i-distribute ay hindi po ang office ng DepEd Secretary. Hindi po galing kay Sara yan. Sa balita po yan lumabas. At higit sa lahat, ang nakabisto niyan ang pagkakaalam ko si Raffy Tulfo at si Gatchalian ang nakabisto niyan. Hindi po ang office ni Sara sa DepEd. Kasi bago yan sinabi ni Sara ngayon na siya ang nakabisto niyan sa mga laptop na hindi na-distribute, bakit ngayon niya lang sinabi? Bakit ngayon ang lakas ng loob niyang sabihin na ginamit niya ang confidential fund sa DepEd para mag-imbestiga sa mga korupsyon, sa mga kurakot? Bakit ngayon ang lakas ng loob niya magsabi? Bakit noon ayaw niyang aminin? Bakit ayaw niyang pumunta sa Kongreso? Pinatawag siya kung saan niya ginamit. Ba't ayaw niyang sagutin ang Kongreso? At bakit napunta pa sa punto na pinagbantaan pa niya si PBBM, si Lisa at si Martin Romualdez? 'Di ba? Yan ang tanong ngayon. 'Di ba? Bakit hindi mo, Sara, sinabi nung inimbestigahan ka ng Kongreso kung saan mo dinala yung confidential funds mo? Ngayon mo sabihin mukhang nakakaisip ka na, 'di ba, naman ang bagong imbento. Kaya nga, Mamila Dizon. Yan nga po, Ma'am Pila Gyoldin, mega love shoutout po. 'Di ba? At kay Ma'am dyan sa Alaska, hello po Ma'am, nakalimutan ko yung pangalan niya, nag-comment siya kanina. 'Di ba? Kay Luisa Macmillan, and mega love shoutout po sa iyo, Ma'am. 'Di ba? Pathological liar talaga siya, sa totoo lang. 'Di ba? Diyos ko, hindi ako maniniwala diyan, sa totoo lang. Kasi kung sige, ito mga kababayan, sang-ayunan natin siya. 'Di ba? Sang-ayunan natin siya na ginamit niya ang confidential fund sa DepEd para mag-imbestiga sa mga kurakot. Sige, sang-ayunan natin siya. Ngayon, yun bang paggamit mo ng confidential fund sa DepEd para imbestigahan mo ang mga kurakot, may nakulong ba? May nakasuhan ba? May naparusahan ba? Kasi sayang lang ang pera ng confidential fund ng DepEd na ginastos mo sa pag-imbestiga kung wala namang nangyari. 'Di ba? So, parang nagsayang ka lang din ng pera, di dapat di mo na lang sinabi na ginamit mo. Dapat sinabi mo na lang na binulsa mo na lang. Kasi sa totoo lang, tanggapin natin na ginamit niya ang confidential fund sa DepEd para gamitin niya pang-imbestiga sa mga kurakot. Unang tanong ngayon, yun bang confidential fund na ginamit niya may nakulong ba? Yun bang confidential fund na ginamit niya sa pag-imbestiga may nahuli ba? Yun bang confidential fund na ginamit niya sa pag-imbestiga meron bang nanagot? Nalaman ba ng taong bayan? Paano naman yung ghost student? Paano naman yung 19,000 ghost student? Bakit hindi mo pinaimbestigahan kung sino ang nasa likod niyan? Bakit si Raffy Tulfo pa ang nakabisto niyan?
'Di ba? Alam nyo, hindi ako maniniwala basta-basta eh. Kasi isa lang naman eh, maniwala na sana ako. O sige, tanggapin natin. 'Di ba? Ma'am Geraldine, hello po. And kay Rami Boy, mega love shout out po. And kay Ma'am Maria Ramel, hello po. Sige, Sir Angelo Brasuela, mega love shout out. Sige, tanggapin natin na ginamit niya ang confidential fund sa DepEd para mag-imbestiga sa mga kurap. Sige, ang tanong ngayon, may nakulong ba? May nangyari ba sa pag-imbestiga niya? 'Di ba? Kasi kung walang nangyari, nagsayang lang siya. 'Di ba? No, pangalawa, sino po ba ang naimbestigahan niya? Anong ahensya po? Para ituro niya. 'Di ba? Anong ahensya po ang naimbestigahan sa confidential fund ng DepEd niya na may korupsyon? 'Di ba? Alma Tongpalan, hello po sa iyo ma'am sa Hong Kong. 'Di ba? 'Yan ang tanong ngayon. Anong ahensya po ba ang naimbestigahan nila? Anong sangay ng gobyerno 'yan? Sino? Anong ahensya? Sino? Magkano ang kinurap? 'Di ba? Kasi kung sa DepEd lang niya ginamit din sa yung confidential fund niya sa DepEd ay ginamit niya rin sa DepEd para mag-imbestiga. Ang pagkakaalam ko sa 19,000 go student, hindi naman siya ang nakabisto nun, si Raffy Tulfo. 'Di ba? Oo. Tapos yung isa pa, yung mga classroom na gawa ng DPWH project na hindi natatapos, ang nakabisto po nun si Sani Angara. Hindi rin po siya. 'Di ba? Ngayon, saan po yung naimbestigahan niya? Kasi kung about lang sa computer, my God, tapos gumastos ka ng milyon, tapos paimbestigahan mo lang kung sino yung nasa likod ng computer, ba't hindi na-distribute? Ako nga na kahit wala akong confidential fund, wala akong intelligence fund, alam ko nga kung sino ang nasa likod niyan. Si Briones ang nasa likod niya na hindi na-distribute. Yung dating sekretary ng DepEd, si Briones. O yung matanda. Siya ang mananagot niyan kasi kasalanan niya yan. Panahon pa ni Briones yan. Panahon ni Digong yan. Kahit nga ako wala akong intel, no, wala akong confidential fund, alam ko kung sino ang nasa likod niyan, kung bakit hindi na-distribute yan. Si Briones. 'Di ba? Panahon ng tatay mo yan. Bakit mo kailangan gumamit ng confidential fund para mag-imbestiga? Panahon ng tatay mo yan, malakas ang power ng tatay mo kasi presidente. Pwede ka lang naman utos doon pa. Imbestigahan mo nga yung DepEd. Di tapos. 'Di ba? Si Briones ang may hawak niyan. Kung bakit hindi na-distribute yang mga laptop, 'di ba? Panahon ni Briones, appointed 'yan ng tatay mo. 'Di ba? Tapos sasabihin mo ngayon, ginamit nyo ang confidential fund sa DepEd para mag-imbestiga sa mga kurakot. My God, Sarah, sino na naman papaniwalain mo? 'Di ba? Sino na naman lulukuhin mo? Ang may kadahilanan yan kaya hindi na-distribute yan at may mga ghost project dyan, ay mga ghost student dyan sa DepEd. Sa panahon niya ni Briones na appointed ng tatay mo, nung presidente pa ang tatay mo. Diyos ko, yan nga ang masasabi namin na presidente ang tatay mo, magaling ang tatay mo, pero pulpul siya. 'Di ba? Biruin mo, sa panahon ng tatay mo, napakatapang, pero ni isang kurakot walang naipakulong. 'Di ba? Ma'am Azinet Hulikia, mega love shoutout po at maraming salamat sa yung super sticker. 'Di ba? Biruin ninyo, panahon ng tatay mo, napakagaling sigaw ng mga DDS. Ang galing ni Tatay Digong, ang talino ni Tatay Digong, pero ending, ni isang kurakot walang napakulong. Sige nga, paki-explain. Sinabi niya si congressman ko dahil alam niya di mag-response kasi wala yung inaakusahan niya. Kaya nga, ngayon ituturo mo si Saldico. Ang sabi nga ni Saldico noong September 2024, kaya hindi masabi-sabi ni Sarah kung saan niya dinala ang confidential fund kasi nagamit na niya. Yun ang sabi ni Saldico. Bumawi lang siya ngayon. Ngayon kasi hindi niya kayang birahin si Romualdez eh. Ngayon kasi hindi niya kayang mabutasan si Romualdez kasi wala talaga siyang mabubutas. Kaya ngayon ang tinira niya ay si Saldico kasi alam niya si Saldico nagtatago at wala dito. 'Di ba? Bakit need ng milyon-milyon para mag-imbestiga? Mag-check ka lang ng balance kung magkano na purchase yung laptop at kung anong klaseng laptop ang nakuha ng mga tao. Kaya nga po isa lang yan Ma'am Vanilla Ice. 'Di ba? Yan ang kasinungalingan.
Kaya hindi kami basta-bastang naniniwala. Kasi bakit? Didiis lang ang bobo, didiis lang ang mabilis mauto. Hindi kami didiis, Sarah. Tandaan mo yan, itatak mo yan sa kukuti mo. Itatak mo yan sa bumbunan mong papanot na dahil sa stress. Hindi kami didiis na mapapaniwala mo. 'Di ba? Diyos ko, gagastos ka ng, sabihin natin 125 million para lang sa pag-imbestiga sa laptop. My God, 125 million. Ilang pabahay na yan, tanga. Nakakatanga talaga, nakakamura ka talaga. 125 million, imbestigahan mo lang yung hindi na-distribute na laptop. 125 million ang gagastusin mo na confidential fund para imbestigahan mo yung laptop na hindi na-distribute. Ilang pabahay na yan. Kung ipinatayo mong pabahay yan, putang ina, maraming Pilipinong hindi matutulog sa kalye. Maraming Pilipinong hindi na uulanan. Nakakatulog ng mahimbing, hindi nababahaan. 'Di ba? Oo. Diyos mio, Marimar, lukuhin mo, lilang mo, utuin mo yung si Magalong na panot. 'Di ba? Pahingi nga ako niyan. Diyos ko, lilinlangin pa niya yung tao. Ano akala mo sa amin, di marunong magbasa? Hindi marunong mag-isip? Gagastos ka ng 125 million para lang sa laptop na hindi na-distribute? I-check mo lang yan kung sinong dealer niyan, saan binili, magkano, tapos. Tapos, i-check mo lang kung sino yung pumirma na DepEd Secretary nun. Oh, tapos sino yung distributor, magkano ang ginastos, tapos i-compare mo sa ibang tindahan. Eh di ang bilis lang. Eh bakit kailangan mo pang gumastos ng 125 million? Kung tutusin, ilang pabahay na yan. 'Di ba?